Ben Content Preacher. Praise the Lord. Isang mapagpalang oras, mapagpalang madaling araw sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, mga datihan, mga baguhan, na mga anak ng Diyos. At sa mga beloved viewers po natin, mga kapatid ko, Luzon, Visayas, Mindanao, pati po sa abroad, sa naaabot natin na nanonood sa ating banal na gawain, sa ating live program dito po sa ating Pastoral House Chapel. Purihin natin pinakamamahal na Jesus. Magandang umaga po sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, sa mga beloved Almeida children, sa lahat po ng ating mga kamanggagawa, sa aking pamilya. Salamat sa ating mahal na Jesus, sa lahat po ng mga nag-overnight na ating minamahal na mga kapatiran, pati po dyan sa abroad na ating mga kapatiran na maantabay. At sa inyo po mga bunga, mga naaakay para sa ating banal na gawain. Purihin natin pinakamamahal na Jesus sa lahat po na nagpupuyat. Hallelujah. Dahil hindi po kasi pare-parehas po yung oras natin sa abroad at dito po sa Pilipinas. Hallelujah. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na sa pamagitan lamang po ng ating ginagawang pagsisikap na maglingkod sa ating mahal na Jesus, tayo po ay kinakahabagan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Na nagiging karapat-dapat tayo. Sa kabila ng tayo po ay hindi karapat-dapat dahil sa ating mga pagkakamali, pagkukulang, na madalas tayo masumpungan ng ating mahal na Panginoon. Pero dahil nga sa tayo po ay nasa banal na gawain ng mahal na Panginoon kung saan kumikilos ang presensya ng mahal na Panginoon na darama natin ang matamis na presensya ng mahal na Panginoon, banal na Espiritu. Hallelujah, na kung saan 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po magkaisang manalangin o mapagpalang Diyos sa mga banal. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, salamat po muli, mahal na Panginoon. Naabot namin ang oras na ito. Taglay ang kalakasan, kalusugan. Salamat po malapayo sa pag-iingat mo sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, pati po sa abroad, mahal na Panginoon, sa mga datihan, mga baguhan, at nagkaroon ng mga pagkakataon ng mga ngayon lamang po nakapanood sa aming banal na gawain, live na aming banal na pagsamba at pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa physical, material, financial, spiritual na bagay, at sa oras na ito, sa pangkalahatang panalangin na yung mahal na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Father, in the name of Jesus, I beseech you once again, O Lord God, to please open the minds and understanding of our beloved brethren. Father, there is Jesus, bless them to thy word, O Lord God, hallelujah. Use me, Lord, as an instrument of your gospel. I beseech you, Lord God, hallelujah, to please, hallelujah, make me a blessing to others, O Lord God. Bless the word by the name of Jesus, hallelujah. Heal their sicknesses, O Lord God, solve their problems, O Lord God, hallelujah, to thy word by the name of Jesus. Bless thy word, O Lord God, thou shalt not be hindrances cast out in the mighty name of Jesus. Bless us, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Na kung saan, mga kapatid ko, ngayong Marso, 1 taon na po ang COVID-19. At mukha talagang patuloy ang pagpapahirap sa buong mundo. Tumataas pa rin ang bilang ng mga nagkakasakit. Hindi na-steady, kundi tumataas pa rin ang bilang. At nagkaroon pa ng kasama na UK variant, tsaka South African variant, na kung saan sa ilang mga lugar sa Metro Manila, sa National Capital Region, talagang meron na naman po mga lockdown area, mga barangay.
ipinakita po sa telebisyon, meron naman po mga lugar na GCQ, General Enhanced Community Quarantine na naman yung ibang mga lugar. Pag lumala pa daw ng lumala, babalik tayo sa ECQ. Kaya talagang napakahirap. Dahil sa isang araw, mga kapatid ko, hindi 100, hindi 200, hindi 500 na nagkakasakit. Nung isang araw, umabot po ng 2,000 plus ang nagkasakit kagad. Tapos, nagsumiti na po yung mga iba't ibang mga ospital ng kanilang mga pasyente, nako, biglang dumobo. 3,000 plus ang nagkasakit. Ngayon ay March pa lang. I-atras natin ang buwan na bibilangin natin. March, February, January, December, November, October. Magmula doon noong October, mababa ang bilang ng mga nagkakasakit. Tapos dumating ang November. Nako, nadagdagan. Nag-December, yung nagkaroon ng laya na yung mga tao ba? Nagkaroon ng laya na pwede nang mamasyal, pwede namang pumunta sa mga lugar-lugar na pwedeng pasyalan. Dumami na naman. Tapos noong January, sinasabi na nga na maging alerto. Sabi na nga ang presidente natin, magdasal tayo. Tapos noong February, umabante na. Ngayon, March pa lang, nasa kalagitnaan pa lang. Alam niyo po, sa buong mundo, 119 million na. 384,197 ang nagkakasakit na ng COVID-19. Nadagdagan pa ng UK variant at South African variant. Ang active cases ngayon na mga may sakit ay 21,107,498. Ang namamatay na, 2,645,908. Imagine, isang taon pa lang itong COVID-19, umabot na ng 2,645,000 ang namamatay. Tapos ang nakaka-recover pa lang, yung nagsigaling na, sana po ay wag na silang babalikan ng sakit na yan. Pero yung mga loved ones naman ang delikado dahil sabi, pag nagkakasama-sama na sila sa bahay, mas madali na uling bumalik yung virus. Ang nakaka-recover na ay 95,630,794. Yan layo ng bilang 119,384,197. Ang naka-recover lang 95,630,794. Yan ay sa bilang sa buong mundo, sa planetang mundo, sa Earth. Sa Pilipinas, paano sa atin, sa ating bansang Pilipinas, nako, ang active case natin, 611,618 ang may sakit sa buong Pilipinas. Yan ay napakarami, Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa iba't ibang lugar na yan, mula sa kabundukan hanggang sa kapatagan, pati sa mga liblib na lugar. Ang nakakatakot ngayon sa mga liblib na lugar dahil walang mga ospital, walang mga doktor, walang mga nurses na mag-aasikaso. Kaya yan ay
palaki na ng palaki ng bilang. Ang active cases, yung active 52,012. Ang namamatay pala, ang dami na, dito pa lang sa Pilipinas, 12,694. Ang nakarecover naman ay 546,912. Tignan nyo, hindi ko binabanggit nung nagdaang mga buwan. Hindi ko na binabanggit, tinigilan ko na muna, pansamantala, pinagpahinga ko yung aking sarili dahil naaano na ako dyan sa mga may sakit. Ngayon, binalita na sa dyaryo na naman at binalita sa television kanina. Kung sinasabi nila na magsuot tayo ng face mask at face shield kung lalabas ng ating mga bahay, yung mga pupunta tayo dyan sa mga palengke, sa groceries, kung may bibilin tayo, magsuot ng face mask at face shield. Ngayon, pati sa bahay na. Dahil madali na daw nakakahawa itong mga sakit na to. Parang nag-active bigla, nag-active na naman. Kumbaga dapat pahina na siya. Kumbaga kung may cancer, dapat, sabihin natin, nasa stage 4 or 5 na siya. Maaring papunta na sa kamatayan para ma-stop. Hindi. Pataas ng pataas uli. Kumbaga baka active, may taning ng buhay ng 6 months, paatras na. Dati, ang taning ng buhay mo, 1 year. Naging 9 months. Naging 6 months. Ngayon, 3 months na lang. Baka sa susunod, oras na lang ang bibilangin. 24 hours, 48 hours, 72 hours. Kaya grabe ng pagkilos ng kamatayan na to. Kaya talagang lagi na natin pinapangaral noon na matira na matibay dito. Matira matibay ito. Talagang yung walang sakit, manalangin talaga na huwag magkasakit. At yung mga may sakit, manalangin na ng gusto na gumaling ang mga karamdaman. Dahil na to, parang sitwasyon na ito na magiging komplikasyon na to, komplikado na ito. Grabe. Kaya hindi na basta-basta ito dahil sa susunod na mga buwan, sabi nga, ngayon, March, April, baka papasok na naman tayo sa iba't ibang mga kalagayan natin. Pati sa bahay nga, inaano na ilang face mask at face shield. Baka bigla na namang maitigil to mga mass gathering. Mga Christian gathering, mga fellowship. Baka bigla na namang maitigil. Kaya ipagtrabaho talaga natin ang ating kaligtasan. Sinasabi na nga natin nung mga nagdaang buwan, work out your own salvation. Na kung saan hindi nga natin dapat kalimutan, salvation is the greatest matter of importance and this is very urgent. Wala nang alibay-alibay ang tao, wala nang magiging dayla-daylan, wala na. Tapos isiningit pa dun sa balita, ngayong gabi, iba-ibang mga area, naku, nagsasabay-sabay na pumutok ang mga bulkan. Dati, isa lang, 2, 3. Ngayon, nakalagay doon sa balita, nagpapasiklaban, nagpapayabangan yung mga bundok na sumasabog ngayon. Parang pati sila, nagkakaroon ng selebrasyon. Parang natutuwa sila, natutuwa. Bakit? Marami nang itinatapon sa impyerno. Grabe, parang natutuwa yung mga bulkan.
na ang bulkan sa Biblia ay inano na katulad ng impyerno. Lava, asupre at apoy ang lumalabas sa bulkan. Saan ang gagaling? Sa ilalim ng lupa. Imposibleng may mag-aapoy doon. Imposibleng may magdidingas doon. May magpaparikit ng magsisindi ng kahoy para, siyempre, may usok lalabas. Ayan, katulad nitong nasa ano ngayon, nasa Batangas. Taal Volcano, naging aktibo na naman. Sumabog siya noong January. Naka-record sa notebook ko yan. Ngayon March, nagpahinga lang ng ilang buwan. Kaya balik na naman yung mga tao doon sa isla. Naglagay na naman sila ng mga ano ng isda doon sa sa lawa, sa tubig, yung mga fish cage. Ngayon, hindi naman nila malaman kung paano aalisin yung mga inalagaan nilang mga isda. Wala pa sa panahon na mag-harvest, mapipilitan na sila mag-harvest. Yung mga nag-alaga uli ng mga hayop doon, talagang nandun, nag-aalala naman sila kung paano. Ang laki ng mga puhunan, ang laki ng gastos, inutang-utang pa. Yung iba nagbenta na ng kalang mga ari-arian para makapag-umpisa ng negosyo. Ngayon, wala na naman. Kaninang gabi, sumabog na naman, sabi nga, nung isang araw ng balita, nasa alert level number 2. Baka bukas makalawa, 3 or 4 na yan. Naku, Diyos ko po, talagang hindi natin malaman. Sa ibang mga bansa, 4 hanggang 5 aktibong mga bulkan ang nagsasabugan na. Ibig sabihin, ang dami nang naitatapon sa impyerno. Ang impyerno, ipinapakita na nga na yung mga bulkan, siyempre, tapon ng tapon ng kaluluwa doon, ng tao doon sa impyerno. Pero wala pang nagbibigay ng mga dreams, ng mga vision, na yung mga namatay sa COVID, namatay sa UK variant, namatay sa South African variant, mga namatay sa iba-ibang klaseng karamdaman, na nasa langit. Wala pang naibabalita. Pati nga mga leader ng reliyon iba'y nagkandamatay na Pinagpahinga na. Ngayon, malaking question kung saan sila. Langit ba o impyerno? Sabi na nga na Ecclesiastes 12, 13, 14. Lahat dadali ng Diyos sa katulan. Tingnan nyo, basahin natin, Ecclesiastes 12, 13, 14. Babalik tayo sa ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Romans 6:23. Hebreo 9:27. Para lahat tayo ay ma-alarma na uli. Another message of salvation. Another message ito na kumakatok ang mahal na Panginoon sa ating mga puso. Kung may pintuan yung puso mo ngayon, kumakatok ang mahal na Panginoong Jesus dyan, buksan mo na. Papasukin mo na siya. Nako, napakadelikado. Kaya tignan nyo, basahin natin itong mga versikulo na to. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Amen. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ayan na. Dadali ng Diyos sa katulan lahat ng mga ginagawa na ng tao sa ibabaw ng lupa, sa mundong ibabaw na ito.
mabuti at masama na ginagawa ng tao ay dadalhin sa katulan. O, dun muna tayo sa mga masama. Sa mga naalipin ng bisyo. Sinasabi ko nga, pag bisyo ang pinag-uusapan, madaling nakakainganyo sa tao. Madali niyang nayayaya yung tao sa bisyo ng kasalanan, sa gawaing makasanlibutan. Subukan mo magpa-party. Mag-ano ka, yung magpa-party ka ng parang victory party? Dahil 1 year na yung COVID-19? Subukan mo magpa-party ng salot na party. Tapos ipatayo mo doon sa mga poste ng pagpapartihan, ataol. Ewan ko kung may pupunta. Ipatayo mo doon. Tapos, yung mga nasa upuan, lagyan mo ng mga ataol. Ewan ko kung may magpupunta na makikipagkaisa sa'yo na victory party para sa COVID-19. Mag-iisip ang tao eh. Uy, delikado yan ha. Oh? Mga ataol, ang nakalagay sa poste, sa upuan, mga nakalagay ataol. Pero mag-imbita ka. Ang ilagay mo, lechong baka, lechong baboy. Ang ilagay mo, mga lechong manok, pulutan. Mga isda, mga hindi mo na isda. Bahala ka na kung anong klaseng isda. Ilagay mo, tilapia, bangus, galunggong. Tapos pulutan ng mga mga talaba, tahong. Lagyan mo lang ng pulutan ha. Maniwala ka, yung mga pupunta, magdadala ng mga inuming pampainom. Sila magpapainom. Magdadala ng mga case-case na beer yan. Mga puntador, mga whiskey, lalagay nila yan. Dahil yan ang gusto ng tao, yung para sa kanyang sarili, na kanyang gagawin para makilala na ang tao ay mga lasenggo, mga tomador. Pero ang ilagay mo, magpa-party ka, ataol, tapos yung mga ano ng vaccine, ewan ko kung may pupunta sa'yo. Oh. Pero pagkasakit ngayon, ito. Kaya nga sinabi ko nung nagdaang taon, COVID-19, ayan, naging tatlo na sila. Naging pamilya. COVID-19 galing sa China, sa abroad. UK variant galing sa United Kingdom. South African variant galing sa South Africa. Nagpunta sa Pilipinas. Nagpunta sa Pilipinas. Local ang Pilipinas. Naging kaibigan ngayon yun, no? Yung mga virus, magkakaibigan. Sa buong mundo, ang daming naging kaibigan ng virus na yan. Dati tayo natatakot tayo sa germs. Germs. Natatakot. Sa CR may germs. Sa kusina may germs. Sa ating mga labas ng bahay, may mga germs. Lalo na dun sa mga area ng labahan natin, ng mga damit, may mga germs. Takot tayo. Kaya ang ginagawa natin, linisan. Magwalis tingting. Buhusan ng tubig na may Clorox. Linisan. Tapos sa CR, bago mo linisin yung CR, yung bowl, gagamit ka ng guantes. Tapos lalagyan mo ngayon ng Mr. Clean? Lilinisin mo na.
Magmaligo ka, dati ang sabon mo, safeguard lang, Lifebuoy, Palmolive. Okay na yun, no? Protection na yun sa katawan. Eh ngayon, itong COVID-19, ang pagtakahan natin, marami nang nagpabakuna. Sabi ng gobyerno, kulang pa rin. Kailangan pa rin magpadala ang ibang mga bansa ng baksin. Ang pinagtataka ko, yung baksin na isasaksak, pwede pala sa 3 karamdaman na kumakalat ngayon. Bali, 3-in-1. Ano yan, kape? 3-in-1? Titimplahin mo yung kape, 3-in-1. Meron ng asukal tsaka gatas. 3-in-1 na. Itong karamdaman na ito Sabi ko nga, di ba? Kung ang karamdaman nagpapayaman sa tao, miski wala ng baksin, magkaroon na ng karamdaman ng tao, yayaman na. Sana may maging milyonaryo. Sana meron makaipon ng 100,000 na pera. Ang sakit, okay lang. Ang sakit nakakamatay, nakakapagpahirap. Huwag na natin intindihin yung mga na-aksidente. Huwag na. Kasi yung mga na-aksidente, napuputulan lang naman ng kamay, napuputulan ng paa, napuputulan ng daliri, nagagalusan, nagagasgasan lang. Dati, pag ang pasyente na-aksidente lang sa kalsada, di dadali mo sa orthopedic, ipapa-x-ray mo muna, papaano mo muna, papaasikaso mo muna. Ngayon, hindi na. Lilinisin na lang yan. Lilinisin na lang. Tapos pauwiin ka na. Okay na po yan. Doon na po kayo sa bahay ninyo magpagaling. Ilang linggo, ilang buwan. Pag nalaman mo na magaling ka na, magmotor ka uli. Magaling ka na pero kung naputulan ka ng kamay tsaka paa, ewan ko, pwede ba yun? Isang kamay na lang pang butor? Pagtatabi mo na yung doon, yung pati preno, isang kamay na lang paano kung naputol isang paa? Sitwasyon mo ngayon? Kung naputol, 2 paa, may 2 kamay ka, wala ka namang paa. Kaya, ewan ko kung ano na mangyayari sa atin. Itong karamdaman, nagpalala sa buong mundo. Pero ang tao, gusto pa rin ng kasalanan. Gusto pa rin ng mga bisyo. Gusto pa rin ng mga gawain makasanlibutan. Yayain mo yung tao sa paglilingkod sa Diyos, sasabihin sa iyo, wala pa po kaming panahon yan. Maraming dahilan. Maraming gustong gawin pa ang tao. Parang iniisip niya, maging mayaman pa siya. Magpatayo pa ng bahay. Bibili ng sasakyan. Yan ang kanyang iniisip. Magkaroon ng karangyaan muna. Pag mamatay nga ang tao ngayon ito ng katawang lupa mo ang tangi mong kayamanan. Lagi nyo nang isipin niya na tandaan. Itong katawang lupa na lang natin ang ating nagiging kayamanan dito sa lupa, sa sanlibutan, sa daigdig na ito. Dahil pag mamatay ka, ilalagay ka lang sa ataol. Yung kayamanan mo, ipapadala ba ng pamilya mo sa'yo? Yung maganda mong Pajero, maganda mong sasakyan? Yung brand new mong Ferrari? Brand new mong sasakyan, ilalagay pa nun sa ataol? Para dadali mo dun sa hukay? Pipicturean na lang yun. Yun, ilagay dun. Dito dun ang lupa. Marami ka naipon na lupa, nabilin mga lupa. Negosyo mo, buy and sell. Yan. Ilalagay ba dun sa ataol? Ang bayad lupa mo, ilalagay ba doon? Wala Walang ilalagay.
Yung suot mo lang, yun ang ilalagay nila doon. Yung mahal na gamit mo dito sa lupa, yun, ipapabaon pa sa'yo. Kung mahal na mahal mo yung sapatos mo, ipapabaon sa iyan. Kung mahal na mahal mo yung pamaypay mo, ipapabaon sa iyan. Kung mahal mo yung tungkod mo, ipapabaon sa iyan. Ngayon, bibigyan ka pa ng panggastos. Aba, grabe no. Bigyan ka pa ng panggastos ng barya sa kamay. Baka may mabili ka pang pagkain sa impyerno. Oh. Yan, kayamanan mo. Ang katawan mo sa lupa. Ilang taon lang, babalik ka sa alikabok. Kaya nga sinasabi na natin nung nagdaang taon yan. Ngayon, nire-remind ko lang uli. Dahil ang tao dadali ng Diyos sa kahatulan, masama at mabuti na kanyang ginawa. Kaya sabi ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapat ang kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus ay buhay na wala hanggan. Hanggat wala ang Diyos sa atin, wala tayong magagawa. Hanggat hindi tayo naglilingkod sa Diyos, wala tayong magagawa sa buhay natin. Tingnan niyo sa Romans chapter 5, verse 1, 5, and 8. Pakibasa. Sa aklat ng Roma 5, 1 at 8. 5, 1, 5, 8. 1:5-8. Yaman nga ng mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. 5. At ang pag-asa ay hindi umihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. 8. Datapat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Tingnan nyo, grabe oh. Si Jesus na mismo, ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Tapos di pa rin bibigyan ng kahalagaan ng mga tao ang pagmamahal ng Diyos. Sinabi na nga natin sa John chapter 3 verse 16, gawin na lamang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ito, na ibinigay niya ang kanyang buhay, bugtong na anak, upang sino mang maniwala, sumampalataya sa kanya, huwag mapahamak. Pero nangyari na, ito buong mundo na itong salot na naapektuhan ng COVID-19, UK variant, tsaka itong South African variant. E yung iba-iba pang mga sakit. Wala na, talagang hindi na tayo makakatakas kahit na sino. Sinasabi ko nga sa inyo walang exempted sa problema, walang exempted sa kahirapan, walang exempted sa mga sakit, walang exempted sa kamatayan, lahat. Aharapin natin yan. Ang makapagtitiis na lang hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Kaya nung sabi ng Hebreo 9:27, it is appointed unto man once to die, but after this a judgment. Judgment day will come. It is appointed unto man once to die. Isang beses lang mamamatay. Hindi sinabi na twice or thrice. Once to die. It is appointed unto man once to die. Isang beses lang. Pero ang kamatayan ng tao, magiging dalawa. Mamatay ka sa pisikal, sa katawang lupa, yung katawan mo, yun ang ilalagay sa ataol, babalik ka sa lupa. Yung kaluluwa mo, yun ang magdurusa. Mamatay ka na makasalanan, sa impyerno ka. Mamatay ka na naglilingkod sa Diyos. Sa Pilipos 1:21, ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay pakinabang. Kaya pagbitit mo dito sa lupa, pagdilat mo sa langit, sa piling ng Diyos, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, e alipin ka na kasalanan. Sabi ng Biblia, dadali ng Diyos ang ating magginawa sa kahatulan, sa kasalanan, tatanggapin mo yung gantimpala mo sa kasalanan. Gumawa ka na mabuti, dadali ng Diyos yung ginawa mo sa mabuti, sa kabutihan, kaligtasan at buhay na wala hanggan. Kung meron kang tagapagligtas, kung wala kang tagapagligtas, sino magliligtas ng kaluluwa mo? Leader ng reliyon? Nagginaya nga tayo, 500 years na ngayon. March 1521, dinala ng mga dayuhan sa ating bansa ang reliyon.
na inakap ng mga leader ng reliyon, nila father, nila mother, nila kardinal, niyakap ng mga obispo. Naglagay sila ng mga eskwelahan. Ilang taon ng pag-aaral, may mga nakausap tayo, mga nag-aral sa seminaryo, 12 years. 12 taon. Sa 12 taong pag-aaral nila mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, ina ng Holy Bible, dalawang hati. Old Testament, from Genesis to Malakay. From New Testament, from Matthew to Revelation. Kaya siguro, ang kanilang pag-aaral, mahaba, para mapag-aralan na totoo. Pero hindi. Hindi talaga. Nagtataka ako. Hindi nyo ba nabasa yung panalangin na patungkol sa Diyos? Ang malapay noon mismo nagturo ng panalangin na sabi niya sa kanyang mga alagad sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13, yan ang panalangin, the Lord's Prayer. Ang panalangin na binabanggit ng mga leader ng reliyon, Aba Ginoong Maria. Sa Biblia, hindi mo mababasa yan. Hindi mo mababasa yan sa Genesis to Malakay. Hindi mo mababasa yan sa Matthew to Revelation. Ano yan? Invento lang pala. Man's way. Man's doctrine. Man's prayer. Itong binabanggit natin, Lord's Prayer, ang Diyos mismo ang nagsabi. Marcos, Kapitulo 6, 9 hanggang 13. Mateo, Kapitulo 6. Yung 12 alagad na tinawag naman ng Panginoon, tinuruan niya kagad na gano'n na maging prayer. Mateo 6, magsidalangin kayo ng ganito. Magsidalangin. Yan ang sabi. Pakibasa, Brother Chris. Magsidalangin kayo ng ganito. Ibig sabihin talagang ano yun ang inutos ng mahal na Panginoon. Mateo 6, 9 hanggang 13. Sa aklat ng Mateo 6, 9 hanggang 13. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya Noah. Amen. Everybody say praise the Lord. Siguro nga, sa reliyon, nananalangin din ng Lord's Prayer. Siguro lahat ng mga nasa reliyon, nananalangin din. Kasi yung tinuro sa atin, prayer ng umaga ng alas 6, prayer ng umaga, nandiyan na kagad tayo sa Aba Ginoong Maria. Prayer ng alas 6 ng gabi, may prayer sa umaga, may prayer sa alas 6 ng gabi, yung pa rin ang tinuro. Kaya na-brainwash tayo ng gusto. Naitanim sa ating isip, yung Aba Ginoong Maria. Kung nananalangin din ng Lord's Prayer, okay lang. Sasabihin natin, may basihan sa Biblia. Paano yung prayer na 3 o'clock habit? Naku, ilan na yan? Umaga, tapos 3 o'clock, tapos alas 6. Tapos meron ka pang rosaryo, meron ka pang nobina, meron ka pang penitensya, meron ka pang ribulto. Sa mga simbahan, nandun yung mga ribulto, iba-ibang klase.
Sa mga ospital, nandun din yung mga ribulto, ibang mga klase-klase. Yung mga nasa bilangguan, ganun din. Meron silang iba-ibang ribulto rin. Sa mga kalsada ngayon, nako, nilagyan ng mga gwardya, ang lalaking mga ribulto. Nilagay na sa kalsada. Pag may piyesta, prosesyon, iba-ibang ribulto na naman, makikita mo. Sa Quiapo lang, ibang ribulto yung nandun. Pagdating sa Bicol, ibang ribulto yung nandun. Pagdating dito sa Pangasinan, ibang ribulto rin ang nandyan. Sa Manawag, ibang ribulto. Sa Bicol, ibang ribulto. Sa Cebu, ibang ribulto. Sa buong Pilipinas, iba-ibang klaseng ribulto. Hindi kasi nagbasa ng Biblia yung mga nagturo na tignan nyo, ang ribulto pinananahanan ng demonyo. Ang mga ribulto kinasangkapan ng demonyo para ang mga tao iligaw. Hindi sa Diyos ang paglilingkod. Tignan nyo sa mga awit 106. Yung ating mga anak, nagkandamatay na yung mga matatanda, nagkandamatay na yung ating mga ninuno, nagkandamatay na yung ating mga lolo at lola, natitira na lang yung ating mga tatay, yung ating mga nanay, nagkaroon ng pamilya yung mga anak. Ngayon, sila na ngayon yung nagiging lolo at tatay din. Banibagong henerasyon. Tapos na yung first generation, second generation, third generation. Maaring tayo ngayon ay nasa fourth and last generation na. Baka dito na babalik ang mahal na Panginoon. Itong ating henerasyon. Kaya mag-isip-isip na tayo. Tingnan nyo, sa Mateo, nabasa natin, yan ang tinuro na panalangin. Mateo 6, 9 hanggang 13. Ito na sa mga awit na kung saan ito'y talagang malaking dagok, daya. Yung ating mga anak, hinandog natin sa demonyo. Pansinin nyo mabuti yan. Basahin yung Biblia. Read your Holy Bible. Mga awit 106, 35 hanggang 38. Basa. Sa aklat ng mga awit, 106, 35 hanggang 38. Kundi nangakihalo sa mga bansa at nangatuto ng kanilang mga gawa at sila'y nangaglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan na naging silo sa kanila. Oo, kanilang inihain ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa mga demonyo at nagbubuo ng walang salang dugo sa makatidbagay ng dugo ng kanilang mga anak na lalaki at babae na kanilang inihain sa Diyos-Diyosan ng Kanaan at ang lupain ay nadumhan ng dugo. Tingnan nyo. Ating mga anak, mga apo, yung mga bagong pag-aasawa pa lang. Isa pa lang anak. Grabe, mahal na mahal nila. Inano nila sa simbahan. Pinabinyagan at pinakumpilan. Inandog ngayon ang leader ng reliyon sa altar. Inaarap dun sa altar. Binuhusan ng tubig yung ulo. Hindi ito sa noo. Ang sabi dyan, at sila naglingkod sa kanilang Diyos-Diyosan na naging silo sa kanila. Oo, kanilang inihain ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa mga demonyo. At nagbubuo ng walang salang dugo sa mga bagay ng dugo ng kanilang mga anak na lalaki at babae na kanilang inihain sa Diyos-Diyosan ng Kanaan at ang lupain ay nadumhan ng dugo. Isipin na lang natin yung Kanaan. Yan ang siguro yung Roman Vatican. Yan ang kinalalagyan ngayon ng solid na reliyon ng Katoliko.
Kaya ang sinasabi ng mga tao na mga matatanda na ayaw maglingkod sa Diyos, hindi nagbasa ng Biblia. Ang sinasabi nila kung saan sila namulat, kung saan sila nadilat ng mga mata, kung saan sila ipinanganak, doon na sila mamamatay. Kaya pala ang tao, kahit yayain mo na maglingkod sa Diyos, sasabihin, walang panahon. Wala nang oras. Wala na. Namulat sa reliyon. Bakit? Imagine, hinantog ka nga ng mga magulang mo sa demonyo eh. Baby ka eh. Ano yan? Kumpil at binyag. Para magkaroon ka ng pangalan. Ang daming ang mga pangalan, ang gaganda pa eh. Mga biblical name din eh. Oh? May pangalan din na Moses. Meron din pangalan na Jesus. Meron din pangalan na Maria. Merong Pedro. Merong Juan. Mga biblical name din. Meron. Pero habang lumalaki, naging alipin na ng kasalanan. Baby pa lang, walang problema. 1 year old, 2 years old, 3 years old, hanggang 5 years old, wala pang problema. Susunod-sunod pa sa yun eh. Ikaw yung nanay, tatay, ikaw pa yung mag-alaga sa anak mo. 6 years old, mag-aral na. 7 years old, mag-aral na. Pagkatapos na ng elementary, magugulat ka na lang, yung anak mo, na inalagaan mo, nag-aral, imbis na maging mabait, nagiging matigas ng ulo. Nagiging pasaway na. Utusan mo ng ikabubuti niya, wala na, hindi ka napapansinin. Dati ang pinapakain sa atin, mga upo, para matuto tayo ng po at opo. Yan, pinapapakain sa atin ng ating mga magulang. Ngayon, ang pinapakain, kalabasa. Para pag nag-aral ka na hindi ka nakatapos, ikaw ay B.O.B.O., ang ibibigay sa iyo kalabasa. Ganun na ngayon ang sitwasyon natin. Ang tao nag-iisip na naglilingkod sa Diyos, pero ang kanyang ginagawa, malayo, bisyo, kasalanan. Pero isipin mo, nagsisimba mula sa pinto hanggang sa altar, nagdarasal. Pero yung iba, pagkatapos magsimba, nagsusugal, nagmamadyong, nagbibingo, nagloloto, nagweweting. Yung iba, naglalasing, nagipag-inuman sa mga lasinggo. Yung iba, nagbisyo ng drugs, marijuana, shabu, at kung ano-ano pa. Imagine nyo na nakikita natin sa libutan. Mas busy pa nga ang mga tao ngayon sa pagkikipagchismisan. Mas busy ang mga tao ngayon sa pagtitext, sa cellphone, kesa sa maglingkod sa Diyos. Bakit? Wala silang panahon sa Diyos. Kaya darating isang araw, ang Diyos wala ding panahon sa tao. Tandaan nyo yan. Dahil sinabi nga rito sa ating binasa, hinandog ng ating mga magulang ang ating buhay sa demonyo, mga anak, mga bata. Kaya pag lumalaki sila, wala na, patigas na ng patigas ang ulo. Pagkatapos ng high school, magkukuleyo, nako, lalo na mabigat na utusan yan. Mabigat na. Ang magulang, mananatiling alipin ng mga anak. Imbis sa tutulungan, yung nakikita ko nga sa libutan ngayon yung mga nanay, pagod na sa paglalabada. Yung mga nanay, pagod na sa pagpaplantya. Pagod na sa pagtitinda, sa paglalako. Pero yung mga anak, naka-standby lang sa bahay. Nandiyan ang mga kaibigan. Yung mga bata, mga anak, busy sa pagdidribble ng bola. Ang mga magulang, nandyan pa rin sa kahirapan. Pinapakain ang mga anak. Pinapakain. Grabe. Tapos naka-standby lang. Sasabihin ng magulang, oy, magtrabaho naman kayo. Awan nga rut, awan. Magbirbiro ka trabaho, awan.
Inya titrabaho na, trabaho, standby. Pinakatrabaho niya, standby. Kaso walang sweldo. Ang mga magulang, kawawa, ang dami ko nakikita sa sanlibutan. Dahil grabing pagmamahal ng mga magulang sa mga anak. Pero yung mga magulang, tumatanda na lang. Imagine, iginapang tayo sa hirap ng ating mga magulang sa bukid. Terrible. Gigising ng madaling araw, pag malakas ang ulan, pupunta na sa bukid para magbungkal, magtanim na. Yung mga anak, pinaaral, pagod sa pagbubukid. Yung iba, mangingisda. Madaling araw, pupunta doon sa dagat, sa laot, manghuli ng isda, para yung anak, matustusan sa pag-aaral. Yung iba, mga magulang, nag-abroad, para mga anak, matustusan sa pag-aaral. Grabe ng hirap, no? Pero nakatapos na mag-aral ang mga anak, iniwanan ng mga magulang. Hindi nagkaroon ng pagkakataon na tumanaw ng utang na loob. Nagiging katwiran pa ng mga anak. Di magtiis sila. Nanay ko sila tatay ko sila Iginapang sa hirap, yan ang mga nakikita ko, napapansin ko yan. Terrible. Ngayon, sa COVID-19, ito mga karamdaman na kumalat ngayon sa sanlibutan. Lahat ng biktima na, ang buong mundo. Kaya kung mayaman ka, magkasakit ka, iiwanan mong kayamanan mo pag-aawayan na ng mga mahal mo sa buhay. Meron ka na ipon na salapi, hindi mo na rin magagastos. Paghahati-hatian ng mga pamilya mo. 1 milyon, kung 10 sila, bigo 100,000 lang. Pag natapos na, naubos na, wala na. Kung pera mo 100 lang, ang anak mo 10. Bigay sa 10 piso lang, buti kung tatanggapin pa yan. Bakit? Wala nang value ngayon ng pera, wala na. Imagine ang piso coins, ang 5 piso coins, ang 10 piso coins, ang 20 pesos coins. Yung 20 pesos katumbas na lang ng piso. Wala na Ang papel natin, sa susunod na taon siguro, 50 pesos na ang pinakamababa na papel. Kaya ang mga bata, bigyan mo ng piso, katumbas na ng 20 pesos. Ibigay mo yung 20 pesos, okay lang. Pero yung mga mauutak na ng mga bata, yung marurunong na, baka hindi natanggapin yan. 50, 100, 200, 500, 1,000, yan ang magiging papel na panggastos natin. Ang nakinabang, ayun, yung nandun sa Roman Vatican, sila yung pinakamayayaman sa buong mundo. Sila yung magagandang mga building, mga templo. Sila yung mga magagandang simbahan, nandoon. Marangya ka ng mga buhay. Kumakain pa ng tuyo yung mga nandun? Kumakain pa ng alamang? Kumakain pa ng talbos? Kumakain pa sila ng bagong? Hindi nila ipapakita na ang kanilang kinakain ay masarap. Dahil ang dami ko nang nakakausap, nakikita nila na silang nagpayaman sa buong mundo. Biblical naman kasi yan Wala tayong magagawa Ang mayaman, lalo magiging mayaman. Ang mahirap, lalo magiging mahirap. Ito mga mahirap na mga namuhay sa pagiging Katoliko, nakatira sa mga squatter area. Mga nakatira sa tabi ng baybay ng dagat. Sa baybaying dagat. Yung iba nakatira sa ilalim ng tulay. Yung iba nakatira, tagpi-tagpi ang mga bahay. Ang iba nakatira sa kalsada, sa bangketa. Pero pag tinanong mo, anong relihiyon mo? Katoliko po. Katolikong mahirap. Katolikong may bisyo. Katolikong may problema. Katolikong may sakit. Tapos yung mga nangangaral doon sa templo, sa building,
Akalang mga isisenyas lang, ganun lang. Wiwisikan ka ng tubig, tapos langit ka na. Diyos ko po, nakalagay ka sa ataol. Hindi nila alam na ikaw ay namatay sa bisyo, namatay sa kasalanan, namatay sa problema, namatay sa gawain makasanlibutan. Wisikan ka ng tubig, sasabihin, nasa langit ka na, ang kaluluwa mo'y nasa langit na. Pero ngayon, ang nagdidinig kong prayer, iba na. Kung saan man ang kaluluwa mo, pumayapa sana. Ang laki ng question. Kung saan man ang kaluluwa mo, kung saan man napunta ang kaluluwa mo, sana ay sa langit. Oh? Hindi sigurista eh, hindi sigurado. Mga namatay ng mga mayayaman, mga namatay ng mga kilala, sikat na mga tao sa sanlibutan. Yan ang prayer. Kung saan man naroon ang kaluluwa mo, humayapa ka sana. Pero sa Biblia, sa salita ng Diyos, kapag si Kristo'y wala sa iyo, wala kang karapatan pumunta sa langit, sa impyerno ka pupunta. Dahil ang kabayaran ng kasalanan, namatay ka sa kasalanan, itapon ka sa impyerno. Ang kasalanan at ang impyerno ay pareho. Kaya nga kung ang tao hindi maglingkod sa Diyos, biktima ka na ng bisyo, biktima ka ng karamdaman, ng problema, nasa impyerno ka pa. Kaya ngayon, sumasabog ng mga bulkan para ipakita na ang mga tao nagsisiksikan na sa impyerno, laba, asobre at apoy ang lumalabas ngayon. Ang salita ng Diyos, pinipilit namin ipaunawa sa mga tao. Bakit? Meron kaming kapangyarihan na ipangaral ang salita ng Diyos. Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Yan ang ating tandaan. Kaya kung ang tao mamamatay ngayon, naku po, kawawa tayo. Kaya nung sabi ng Marcos 16, 15 hanggang 18, Isaiah 60:12, Isaiah 61:1, pakibasa. Isaiah 59:1-2, pakibasa. Malapit na tayo matapos. Salita ng Diyos, basahin muna natin sandali. Marcos 15, 16, 15 hanggang 18. Gospel. Ito ang salita ng Diyos. Kapitulo 16, 15 hanggang 18. Marcos 16, Marcos Hallelujah. 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaong kayo sa buong sanglibutan at inyo ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismon ay maliligtas. Amen. Datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalaki pa ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila yung magsisiyawak ng mga as. At kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Yan ang gospel. Humayo tayo at ipangaral ang mabuting balita. Ang maniwala, sumampalataya sa Diyos maliligtas. Ang mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, mapapatawad ang kasalanan. Anong sabi diyan? Mapapalaya sa mga demonyo. Eh doon sa binasa natin sa mga awit 106, yung mga bata, inandog sa demonyo. Samantalang dito, sa binasa natin, sa 17, at lalakip ang mga tandang ito, sa magsisasampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Hindi ganyan, no? Tapos sa binasa natin kanina, yung mga bata, ang mga anak, apo, yung mga anak na mga mag-asawa, dahil sa binyag at sa kumpil, hinandog sa Diyos-Diyosan, hindi para sa
Diyos sa demonyo. Magbasa na tayo ng Biblia, parang awa natin sa ating pamilya. Kaya tingnan nyo, sa Isaiah 60, versikulo 12, ang mga bansa, ang mga tao, na hindi maglingkod sa Diyos, ano man ang kalang mga wika, ano man ang kalang mga sinasalita, mapapahamak. Kaya pala ang sanlibutan ngayon, nanganganib sa kapahamakan. Kaya iba-ibang klaseng kalamidad na ang nangyayari sa iba't ibang mga lugar. Lindol sa iba't ibang mga bansa. Pagsabog ng mga bulkan sa iba't ibang mga bansa. COVID-19, UK variant, South African variant, sa buong mundo nakaramdaman ngayon sa Pilipinas. Yan, pag sumabog yan Taal Volcano, mayayanig na ang iba pang mga lugar. Baka biglang magkaroon tayo ng fault line, yung sasabog na yung big one. Yung pinakamalakas na lindol, yan ang delikado. Kaya wala na tayong magagawa. Mag-antay na lang tayo kung ano na talagang mangyayari sa ating kapaligiran. Pakibasa, Isaiah 60, versikulo 12 at Isaiah 59, 1-2. Isaiah 60, 12. Sapagkat yaong bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Oo, ang mga bansang yaon ay malilipol na lubos. Tingnan nyo, mga bansa, kung ano man ang kalang mga wika. Oh. Sa buong mundo, iba-ibang wika natin, iba-ibang lengguwahe. Sa Pilipinas lang, Luzon, Visayas, Mindanao, iba-ibang lengguwahe din. Magkapit bahay, iba-ibang lengguwahe. Magkapamilya, yung anak mo, Ilocano, namasyal sa Maynila, nakapag-asawa ng Kapampangan. Namasyal sa Bisaya, nakapag-asawa ng Bisaya. Nagpunta ng Zamboanga, nakapag-asawa ng Chabacano. Iba-iba. Pumunta sa abroad, Pilipina. Pagdating sa abroad, nakapag-asawa ng Hapon. Nagkaintindihan. Pilipina, pagdating sa Korea, nakapag-asawa ng Koreano. Iba-ibang lingwahe. Kaya ito talaga yung totoo. Anumang wika, anumang sinasalita ng tao na hindi maglilingkod sa Diyos, mapapahamak sila pag hindi naglingkod sa Diyos. Kaya kung iisipin natin ngayon, nakaatang na tayo sa impyerno. Nakaatang na tayo sa kapahamakan dahil sa karamdaman na kumakalat, lumalaga ng sanlibutan. Dahil kung walang Diyos na magliligtas sa atin, tuloy na sa impyerno ang tao. Pero ang Diyos mabait. Basahin natin. Isaiah 59, 1-2, Isaiah 60, 1-1. Pakibasa. Isaiah 59, 1-2. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, Amen! na di makapagligtas, hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di Hallelujah! makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang muka sa inyo upang siya'y huwag makinig. Last verse, Isaiah 61, 1-2. Isaiah 61, 1-2. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, Hallelujah! Praise the Lord! Amen! sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, Hallelujah! Praise the Lord! upang magtanyag ng kalayaan sa mga biyag at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo, Amen! upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng pangiganti ng ating Diyos. Amen. Upang aliwin yaong lahat na nagsisitangis. Yan. Yun ang dugtong doon. Upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng pagiganti ng ating Diyos upang aliwin yaong lahat na nagsisitangis. Kayo mga ayaw maglingkod sa Diyos, ay talaga naghintay kayo ng
ng kapahamakan. Sinabi na nga dun sa Isaiah 60, ang mga tao, anuman ang kalang mga wika, anumang bansa yan, kahit anong lengguwahe mo, hindi ka naglilingkod sa Diyos. Anong sabi? Sapagkat yaong bansa at karya na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay, oo. Ang mga bansang yaon ay malilipol na lubos. Kaya yan, dumarating na mga kalamidad sa iba't ibang lugar. Sa Pilipinas, hallelujah. Sa buong mundo, iba-iba na, hallelujah. Ang nangyayaring kapahamakan ng tao. Bakit? Sinabi na nga dun sa Ecclesiastes na binasa natin, dadali na ng Diyos sa katulan ang ginagawa ng tao, masama at mabuti. Kaya kung tayo namulat ng ating mga anak, hinandog natin sa ribulto sa mga Diyos-Diyosan, hinandog pala sa demonyo. Kaya wala tayong kapangyarihan na labanan ng demonyo. Mas makapangyarihan ng demonyo sa mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos. Pero sa atin, ang miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa pangunang panalangin natin mga Pastor Evangelist Will Israel Almeda, ng mga manggagawa, lahat ng mga kapatiran, napapalaya sa demonyo. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah! You can cast out demons in the name of dearest Jesus. Amen! Kaya ang kapangyarihan nasa Diyos. Kaya kung hindi tayo maglingkod sa Diyos, wala na. Itong karamdaman na kumalat sa buong mundo, milyon na ang namatay, milyon pa rin ang may sakit sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo, sa Pilipinas. Tapos sasabayan na ngayon ang kalamidad na kung ano-ano, pagsabog ng mga bulkan, paglindol, pagbagyo, pagbaha, pati mga kinakain natin ngayon, wala na, halos terrible. Gagastos ka ngayon, ewan ko. Dati, pag meron ka 1,000, ang dami mong mabibili. Ang dami mong mabibili. Talagang, sabi nga, ang pera na 1,000, ang dami mo na mag-grocery. Pero ngayon, Diyos ko po, halos wala ka nang mabili. Magtataka ka, 1,000 na yung pera mo. Wala ka na halos mabili. O, ang bigas ngayon, 1 sako, 1,900. Meron pang 2,000. Grabe. O, wala na. Ang gulay, bibilin mo. Dati, makabili ka ng 10 piso, 20 pesos. Ngayon, kinikilo. Imagine, dati, bibilin mo yung banana Q. Nakaluto na yung saging. May asukal na. Naluto na sa mantika. Naka-stick na. Pero pag bumili ka ng hilaw na saging, pati balat, kikiduhin. Pati yung mabigat na parte niya, kikiduhin. Kaya ang mabibili mo, ilang pirasong saging. Ay, Diyos ko po. Bumili ka ng banana Q, kamote Q, pati stick, binayaran mo. Terrible ngayon, ang gastos. Ano ba? Sasakyan mo. Pag wala ka maintenance sa sasakyan mo, hindi ka na makaandar. Ngayon, delikado na naman tayo. Baka biglaan, ang mga nasa Metro Manila magsiuwi na uli sa probinsya. Dahil yung ibang mga lugar, GCQ na. Sabi ng mga ibang mga barangay, baka pupunta uli tayo sa ECQ. Baka isang araw, magugulat na lang tayo ang ating mga probinsya, Luzon, Enhanced Community Quarantine na uli. GCQ, tapos ECQ, buong Luzon, delikado na naman. Kaya wala na. Wala na tayong tatakbuhan, kundi sa Diyos na lang. Hindi mo na pwedeng takbuhan ng karamdaman. Hindi mo na pwedeng takbuhan ang mangyayaring mga kalamidad sa sanlibutan. Maglingkod na lang tayo sa Diyos para meron Diyos na tutulong sa atin.
Meron Diyos na mag-iingat, meron Diyos na magliligtas, meron Diyos na naghihintay sa atin sa langit. Magiging anak tayo ng Diyos sa kapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya sa lahat ng mga nanonood, heaven is waiting for us. Dearest Jesus is knocking at the door of your heart. Will you please open your heart and receive dearest Jesus? Accept dearest Jesus as your Lord, God, Savior, and Redeemer of your soul. Dearest Jesus is knocking at your heart. Pagbuksan na natin siya. Para ang demonyo na naghari sa ating buhay, mapalayas na yan sa kapangyarihan ng Diyos. Last verse. Tingnan nyo sa salita ng Diyos. Kung sa pamagitan ng daliri ng Diyos, nagpapalabas ako ng demonyo, sa Lucas 11:20. Last verse natin. Para meron kayong tsansa. Sabi dyan, no? Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ay, grabe pala, oh. Kung sa pamamagitan lang ng daliri mo ngayon, mapalayas mong demonyo, dumating na sa iyo ang kaharian ng Diyos. Anak ka na ng Diyos. Tagapagmana ka ng buhay na wala hanggan. Habang umaawit tayo sa ating mga baguhan, sa lahat ng mga viewers natin, receive now dearest Jesus as your Lord, God, Savior, Redeemer of your soul. Surrender now your life to dearest Jesus. Suko natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Lahat tayo ng mga kababayan ko na nagmamahal sa langit, nagmamahal sa Diyos. Maglingkod na tayo sa mahal na Panginoon. Huwag natin ibigay ang buhay natin sa demonyo. Huwag natin mahalin ang kasalanan. Huwag natin mahalin ang impyerno. Mahalin natin ang Diyos na siyang nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo upang sino mang maniwala sumampalataya sa Kanya. Huwag mapahamak, maging anak ng Diyos sa kapagmana ng buhay na wala hanggan. Habang umaawit tayo, purihin natin ating mahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Dapat mo malaman. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Amen. Thank you, dear Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Sino ba sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Tunay kanyang mahal, kaya siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil sa'yo, Amen. That is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. kung nais mo, Hallelujah. Praise the Lord. Siya'y tanggapin. Hallelujah. 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 ikaw sa Kanya Manalangin.
kanyang mahal. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kaya siya'y namatay. Hallelujah. Sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga patulang, at yan mga kabuhan. Isipin natin na napakabait na napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Iniibig tayo na ating mga Jesus. Ayaw niya tayo mapahamak. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you so much, Jesus. Salamat po, malamay sa aming mga pastor, ay namin mamalig. Ang mga pagkakanang pagsusuyo. Malamay na mga salita, malamay noon, malamay na children, malamay na kasi ginagawa niya. Salamat sa mga manggagawa, malamay na sumisay sa Mindanao. Salamat sa mga manggagawa na nagbigay ng buhay sa iyo, malamay noon, naglilingkod sa iyo. Salamat sa aming mga pastor, malamay noon, hallelujah, malamay na mamalig. Hallelujah na sila, naging giyemplo namin, malamay noon. Sila naging giyemplo namin, malamay noon. Hallelujah, nagapagturo sa amin o Diyos. Hallelujah. Hallelujah, mga pinagpagpag sa iyo. Para sa aming mga kaligtasan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tunay Kanyang mahal. Kaya Jesus, thank you, siya'y Jesus. namatay. Salamat sa iyo, matamis sa presensya, malamay ng banal na Espiritu. Na pinagkakatiwala mo sa amin. Hallelujah. Salamat po, malamay. Purihin ka. Dahil sa'yo. Tunay kanyang mahal. Kaya siya'y namatay. Hallelujah, Jesus. Sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa'yo. Praise the Lord. Tunay Tunay kanyang mahal. Hallelujah. Kaya siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. kaya siya'y namatay. Thank you, Jesus. Sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa'yo. Thank you, Jesus. Sa krus ng Kalbaryo. Amen. Hallelujah. Kaya sa lahat natin mga viewers, sa lahat ng mga nakapanood sa ating lalagawain. Hallelujah. Maiiyak ka talaga sa kabutihan ng Diyos. Maiiyak ka talaga sa pag-ibig ng Diyos. Imagine, wala tayong kwentang mga tao sa sanlibutan. Dahil sa ating mga ginawang kasalanan, ginawang mga kamalian sa harapan ng Diyos. Pero ang malabang Jesus, inako niya yung ating kasalanan. Minahal tayo ng Diyos. Pinahalagaan tayo ng Diyos. Imagine, hindi ka na tatakbo ng ospital kung may sakit ka. Siya na mismo magpapagaling ng karamdaman mo. Hindi ka na inom ng gamot. Poproteksyonan ka ng malabay noon sa disgrasya at kapamakan. Kaya itong COVID-19, itong UK variant na to, at saka itong South African variant. Sabi ng malabay noon, by my stripes, you are healed. By my stripes, you are healed. Kaya kung tayo maglingkod lang sa malabay noon, gagawin natin yung kalooban ng Diyos. Poproteksyonan tayo ng malabay noon. Kaya sa ating mga kababayan sa lahat ng mga may sakit ngayon, naku, napakarami ng may sakit ngayon sa ating bansa. Sa Pilipinas lang, napakarami na. Hallelujah. Sobra na sa kalahating milyon, 600 plus. Hallelujah. 600 plus thousand na. Hallelujah. Grabe, hindi biro ito.
sa buong Pilipinas. Hallelujah. Kaya lahat ng ating mga kababayan, safety tayo ngayon dahil nasa bahay tayo. Safety tayo ngayon dahil nasa gawain tayo ng mahal na Panginoon. Paano na kung yung ating mga pamilya, yung ating mga loved ones na naghanap buhay, nagtatrabaho ngayon sa Maynila, hindi natin alam, baka pag uwi nila dito sa ating mga probinsya, sa ating mga lugar, dahil ngayon doon, kumalat ang gusto sa Metro Manila, sa National Capital Region, ang iba-ibang mga karamdaman na number 1, yung COVID-19, pati yung UK variant na yan, tsaka yung South African variant na yan. Terrible. Salot talaga, salot sa buong mundo. Kaya dapat tayo lahat ay maglingkod na sa mahal na Panginoon para proteksyonan tayo ng mahal na Panginoon. Ang Diyos, hallelujah, na siya na lamang makapag-iingat sa ating mga buhay. Kaya tayo lahat ng mga baguhan, nandiyan sa iyong mga tahanan, surrender of your life to dearest Jesus. Receive dearest Jesus. Manalangin tayo. Sabi natin, mapagpalang ang masalangit sa pangalan ni Jesus. Maraming po salamat po, mga Panginoon, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na kinapakinggan, naging daan upang ako ay makalapit sa iyo. Mahal na Jesus, salamat po at binigyan mo ko ng pangunawa ay yung mga salita ng buhay, ng kaligtasan. Aking nakilala, mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon Diyos, at ari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, sampu na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, na aking tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen, hallelujah, 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 praise the Lord. Mapagpalang Diyos, amang banal sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, patawarin mo sila sa makasalanan. Bigyan mo sila ng pagkakataon na maglingkod na sa iyo, mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, ikaw na po ang bahalang humawak sa kanila na sumunod sa iyong mga utos. Gampanan nila ang dapat gampanan ng paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Sa pangunang dalangin ay mga Pastor Evangelist with Estrada Almeida, your end-time prophet, sampunang Beloved Almeida children, Almeida family, yung abang lingkod, mahal na Panginoon, dumadalangin. Sa lahat ng mga tumanggap sa iyo, isulat mo ka ng mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo sila sa physical, material, financial, spiritual na bagay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen, praise the Lord. Sa ating mga beloved foreigner brethren in abroad, mga nakapag-asawa, na mga kapatid natin sa abroad, sa mga lugar na kalang kinalalagyan ngayon, meron mga nagte-text, sumatawag na hindi pa safe ang kanilang mga asawa. Pero ipag-pray natin, dahil yan ang naging kapalaran nila. Binigyan sila ng partner sa abroad. Tayo natin mag-pray, sumunod sa panalangin. Father, in the name of dear Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Dearest Jesus, forgive my sins. Dearest Jesus, save me and all my loved ones. Dearest Jesus, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Bless me, Lord, in the mighty name of dearest Jesus. Come into my heart, dearest Jesus. Come into my heart. Make me a true Christian. Make me a real Christian. In Jesus' name, amen and amen. Yes, Lord, dearest Jesus, to the first prayer of beloved Pastor Evangelist with Estrada Almeida, your end-time prophet, the Almeida family, Lord, dearest Jesus, save them, bless them, write their names in the book of life in heaven, now and forever. In Jesus' name, make them real Christian, Father, in Jesus' name. Lord Jesus, touch them, Lord God. Touch them right now, in Jesus' name. Bless them right now. Bless them right now, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dahil natin manalangin sa ating mga karamdaman, sa lahat ng mga may sakit, sa lahat ng mga kapatiran na may mga karamdaman na nandyan sa inyong mga tahanan, nanonood, sa ating mga viewers, sa ating mga nasa abroad ng mga kapatiran, may mga prayer requests, unspoken prayer requests, sa mga nag-text, mga tumawag. Napakarami mga nag-text sa aking cellphone, pero hindi ko na po mababanggit lahat, basta't kayo po na nag-text na may mga sakit, ay isasama na lang sa prayer ngayon. Yung iba nasa ospital. Hallelujah. May mga karamdaman na talagang grabing pahirap ng demonyo sa kanila. Mabanggit ko yung iba, si Sister Ninita.
Kasuga, Francisco Mayuba, Eldeponso Esteban, pamilya ng ating beloved Edwin Ocampo, may sakit. Si Juan Reyes, nasa abroad sa Norway, may mga sakit. Grabing mga nararamdaman nila. Salamat sa mga Panginoon. Hindi ko na nga po mabanggit. Basta ito lang mga nandito na nabanggit ko na. Sama-sama natin ipanalangin. Sa Diyos ay walang imposible sa pangunang panalangin natin mga pastor. Sa buong Pilipinas, pati yung mga nasa Batangas, yung nasa Mindoro, yung nasa Taif, Saudi Arabia, sa Jeddah. Let us pray. Opo mapagpalang Diyos, sumabanal sa Pangalan ni Jesus, lahat ng mga kapatiran, malapit sa iba't ibang mga probinsya, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga abroad na mga kapatiran, malapit ng mga may sakit. Hallelujah. Yung nasa Norway, malapit noon. Hallelujah, nasa Jeddah, nasa Hong Kong. Hallelujah, nasa Taif, malapit noon. Hallelujah, sa Batangas, sa Mindoro, sa Bulacan, sa Kabanatuan, malapay noon na salamat po na nagkaroon sila ng pagkakataon na makapanood sa gawain mo malapay noon. Iunat mo mapagpalang Diyos ang iyong kamay, makapangyariang kamay sa mga kapatiran. Pagalingin mo sila, haplusin mo ang karamdaman. Touch them right now, Father, by Jesus. To the first, beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida. There's no distance in prayer, Lord God. By your stripes, we are healed, Father of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, ilihan sa ating mga ulo, ating mga katawan na may sakit. Isipin natin, mala Pastor Naglehans. Demons of infirmity, sickness, and diseases. I command you to cast out, cast out, cast out, cast out. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Sicknesses cast out, be healed in Jesus' name. Problems, resolved, poverty, and vices began in Jesus' name. Lahat ng sakit karamdaman, maalis ka sa mga kapatiran, sa mga nanonood sa programa ito. Magawain mo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin bilang kamamalabay Jesus. Tanggapin natin ang kompletong kagalingan natin karamdaman. Kalutasan ang ating mga problema. Pagpalain tayo lahat natin malabay Jesus. Ang mga nasa ating gawain, tayo natin tumayo, magtaas ang ating mga kamay, sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. At yung mga nasa bahay, na mga nanood, ganun din ang gawin nyo. Taas ang mga kamay, sumigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, 3 times kung kaya nyo tumalon. Tumalon po tayo lahat, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamala na Jesus. Lahat ng mga anak ng Diyos magsabing, I love you, Jesus. 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 God bless you po mga kapatid ko. Bilis ang araw. Hallelujah. Ngayon po ay Sabado na naman. At bukas, Linggo. Gawain natin. Kaya magsikap tayo na makadalo. Gawain natin dito sa Bangar. Sikapin natin na makadalo alas 10 ang umaga hanggang alas 4 ng hapon. At doon sa Baki, sa Baknotan, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Nauuna yung gawain natin sa Baknotan, sa Baki. At pagkatapos ng gawain doon, nahabol dito sa Pastoral Loves Chapel natin ng Bangar. Kaya sikapin natin makadalo, mga kapatid ko. Huwag niyo rin kalimutan na manood po sa ating programa sa Jesus Miracle Hour, sharing the Word of God and sharing the love of God. Gabi-gabi naman po yan. Lunes hanggang Linggo. Mapapanood niyo po ang ating gawain sa Jesus Miracle Hour. Kaya lahat ng mga kapatiran, patuloy po kayo makipagkaisa. Patuloy po kayo na magamit na malapay noon sa ating mga pangailangan. Sabi ng banal na kasulatan, ang naglilingkod sa altar, mabubuhay sa altar. Kaya lahat po tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon, pagpalain tayo sa physical, material, financial, higit sa spiritual na bagay. Tayo po ay dadako muna sa ating karagdagang pangailangan.